Ang Vatican ay tila balot ng misteryo at tensyon. Sa loob ng matataas at sinaunang pader nito, nagbubulungan ang mga kardinal, pawang nag-aabang sa isang napipintong pagbabago. Isang anunsyo ang bumulabog sa katahimikan ng banal na lungsod. Si Papa Francisco ay magbibigay ng isang mahalagang pahayag na maaaring magbago sa takbo ng simbahang Katolika. Sa loob ng isang silid sa Santa Marta, nakaupo si Cardinal Luis Antonio Tagle, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na rosaryo. Hindi niya inakalang magiging sentro siya ng usapan sa Vatican. Sa labas ng kanyang kwarto, maririnig ang mahihinang katok. Eminensya, hinihintay ka na ng Santo Papa, magalang na anunsyo ng isang tagapaglingkod. Tumindig si Tagle, dama ang bigat ng mga panahong darating. Alam niyang ang bawat hakbang niya papunta sa silid ng Santo Papa ay isang hakbang patungo sa isang hindi maiiwasang tadhana. Sa loob ng opisina ng Santo Papa, nagmingming ang mga mata ni Francisco nang makita si Tagle. Mahigpit niya itong niyakap. Luis, matagal na kitang hinihintay, wika ni Francisco, puno ng init at pagmamahal. Ano po ang inyong kailangan, kanyang kabanalan? Sagot ni Tagle, may halong kaba at paggalang. Nagbuntong hininga si Francisco. Kailangan kong ipahayag sa mundo ang isang bagay. At alam kong ikaw ang taong may kakayahang itaguyod ito. Napatingin si Tagle sa mga mata ng Santo Papa. Hindi pa malinaw kung ano ang nais nitong sabihin, ngunit may isang malalim na pangunawa siyang nadama. Luis, gusto kong ipaalam sa lahat na ikaw ang taong may pananaw na maaaring magdala ng simbahan sa panibagong direksyon. Namilog ang mata ni Tagle. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Kanyang kabanalan, ibig niyo bang sabihin? Tumango si Francisco. Pinag-aaralan ko na ang hinaharap ng ating simbahan. At nakikita ko sa iyo ang isang leader na may tapang, habag, at tunay na malasakit sa mga inaapi. Tumahimik ang silid. Ang hangin ay tila bumigat, puno ng di nakikitang pananabik at pangamba. Hindi agad nakapagsalita si Tagle. Alam niyang ang kanyang pananagutan ay lalawak. Ngunit ito ba ang kanyang tadhana? Samantala, sa isang lumang bulwagan ng Vatican, nagtipon ang ilang konserbatibong kardinal. Ang usapan ay isa lamang, si Tagle. Hindi natin maaaring hayaan ito, wika ni Cardinal Pietro Parolin, ang makapangyarihang kalihim ng Estado ng Vatican. Siya ay isang panganib sa ating tradisyon. Ang kanyang progresibong pananaw ay maaaring sirain ang pundasyon ng simbahan, dagdag ng isa pang mataas na kleriko. Nagpalitan ng tingin ang mga naroon. Sa likod ng kanilang mga mata, may isang hindi maikakailang pangamba, si Tagle ay maaaring maging susunod na Santo Papa. At kung mangyari iyon, ang mukha ng simbahan ay magbabago magpakailanman. Dumating ang araw na inaabangan ng buong mundo. Sa St. Peter's Square, libu-libong mananampalataya ang nagtipon upang makinig sa mensahe ng Santo Papa. Kahit sa iba't ibang panig ng mundo, milyon-milyong Katoliko ang nakatutok sa telebisyon, nag-aabang sa magiging pahayag ni Papa Francisco. Pumanhik sa balkonahe si Francisco, dala ang kanyang mapayapang ngiti, ngunit may matinding determinasyon sa kanyang tinig. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Cardinal Tagle, ang kanyang mukha ay puno ng kababaang loob. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, panimula ni Francisco, ang simbahan ay isang ilaw sa madilim na panahon. Ngunit ang mundong ating ginagalawan ay patuloy na nagbabago. Kailangan nating tiyakin na ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang tradisyon, kundi isang buhay na pag-ibig para sa lahat. Nagpatuloy siya, at pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang mga salitang gumimbal sa lahat. Ang simbahan ay nangangailangan ng isang bagong henerasyon ng mga leader. At ako'y buong pusong naniniwala na isa si Cardinal Luis Antonio Tagle sa mga taong may kakayahang gabayan tayo tungo sa kinabukasan. Nagkaroon ng katahimikan sa buong plaza. Ang bawat isa ay sumisipsip sa kahulugan ng mga salitang iyon. Hindi niya direktang sinabi, ngunit malinaw ang mensahe, si Tagle ang maaaring maging susunod na papa. Habang tumitingin si Tagle sa nagkakaisang laot ng mga tao, isang matinding damdamin ang bumalot sa kanya, isang halong takot at pananampalataya. Alam niyang ang araw na ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Sa isang payak na bahay sa Imus, Cavite, isinilang si Luis Antonio Tagle noong 1957. Lumaki siyang napapalibutan ng isang pamilyang may matibay na pananampalataya. Ang kanyang ama ay isang simpleng empleyado, habang ang kanyang ina ay isang guro. Bata pa lamang siya, ramdam na niya ang tawag ng Diyos sa kanyang puso. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit puno ng pagmamahal.
Madalas nilang ipinagdiriwang ang kanilang pananampalataya sa loob ng isang maliit na kapilya kung saan siya unang humanga sa mga pari na nangangaral ng Ebanghelyo. Sa murang edad, nasaksihan niya ang paghihirap ng maraming Pilipino, mga batang namamalimos, pamilyang walang makain, at matatandang walang masisilungan. "Anak, hindi natin kayang tulungan silang lahat," madalas sabihin ng kanyang ina. "Pero, inay, hindi ba dapat kahit papaano ay subukan natin?" Sagot niya noon, walang kamalay-malay na ang simpleng tanong na ito ay huhubog sa kanyang buong misyon sa buhay. Matalino si Luis. Mahilig siyang mag-aral at sa bawat pahina ng Biblia na kanyang binabasa, nadarama niya ang tawag na maglingkod. Nang siya ay magtapos ng mataas na paaralan, hindi na siya nag-alinlangan, pumasok siya sa seminaryo upang ipagpatuloy ang landas na itinakda para sa kanya. Ang kanyang pag-aaral sa teolohiya ay nagdala sa kanya sa iba't ibang panig ng mundo. Nag-aral siya sa Catholic University of America at kalaunan ay naging isa sa pinakabatang obispo sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang mga akademikong tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba. Mahal siya ng kanyang parokya, hindi lang dahil sa kanyang talino kundi dahil sa kanyang pagiging malapit sa masa. Hindi siya nagdadalawang isip na makihalubilo sa mahihirap, kumausap ng mga batang lansangan, at pakinggan ang hinaing ng mga manggagawa. Noong 2001, dumating ang isang hindi inaasahang balita, siya ay itinalagang obispo ng Imus. Bagamat nag-aatubili siyang tanggapin ang posisyon, naniwala siyang ito ang kalooban ng Diyos. Sa mga sumunod na taon, patuloy siyang naglingkod sa kanyang mga parokyano sa paraang hindi karaniwan sa isang mataas na opisyal ng simbahan. "Obispo, bakit kayo naglalakad sa ulan?" tanong ng isang madre minsang nakita siyang nakapayong at nakangiti habang binibisita ang isang palengke. Ang simbahan ay hindi lang para sa mga nasa loob ng katedral. Dapat itong lumapit sa tao, sa kanilang buhay, sa kanilang paghihirap, sagot niya. Sa kanyang pamumuno, pinagtibay niya ang konsepto ng isang isimbahan ng mahihirap, isang ideyang kalaunan ay magiging pundasyon ng paninindigan ni Papa Francisco. Noong 2011, isang tawag mula sa Vatican ang nagpabago ng lahat. Itinalaga siya bilang arsobispo ng Maynila, isang posisyon na dating hinawakan ng ilan sa pinakamakapangyarihang lider ng simbahang Katolika sa Pilipinas. Mabilis niyang tinanggap ang tungkulin, ngunit hindi nagbago ang kanyang estilo ng pamumuno. Hindi nagtagal, sumikat siya sa buong mundo. Sa kanyang simple ngunit makapangyarihang mga sermon, nakuha niya ang puso ng maraming Katoliko. Minsan sa isang misa, isang bata ang lumapit sa kanya habang siya ay nangangaral. "Arsobispo, bakit parang laging malungkot si Jesus?" tanong ng bata. Ngumiti si Tagle. "Hindi siya malungkot, anak. Siya ay nagmamahal. At ang totoong pagmamahal ay nangangailangan ng sakripisyo." Naging kilala siya bilang isang makataong leader ng simbahan, isang obispong hindi natatakot na ngumiti, tumawa, at umiyak kasama ng kanyang mga parokyano. Noong 2012, ginulat ng mundo si Papa Benedicto XVI nang italaga niya si Tagle bilang isang kardinal. Sa edad na 55, siya ay naging isa sa pinakabatang miyembro ng kolehiyo ng mga kardinal. Sa kanyang unang pagbisita sa Roma bilang isang kardinal, isang matandang pari ang lumapit sa kanya. "Ikaw ba si Luis Tagle?" tanong ng pari, halatang nagugulat. "Opo, ama." "Isang lingkod ng simbahan," sagot niya, yumuko bilang tanda ng respeto. "Isang araw, ikaw ay magiging isang napakalaking bahagi ng simbahan," wika ng matanda, na tila isang propesya. Ngunit sa kabila ng papuri at mga bagong responsibilidad, hindi nagbago si Tagle. Mas lalo pa siyang naging masigasig sa pagtulong sa mahihirap, sa pakikisalamuha sa ordinaryong tao, at sa pagpapalaganap ng isang mensahe ng pag-asa. Noong 2013, nang ang Pilipinas ay sinalanta ng Bagyong Yolanda, si Tagle ang isa sa unang sumugod sa mga nasalanta upang magbigay ng tulong. Sa gitna ng wasak na mga tahanan, sa harap ng mga taong nawalan ng lahat, doon siya tumayo, niyakap ang mga nagdadalamhati, at pinangakuan silang hindi sila pababayaan ng simbahan. Hindi ito nakaligtas sa mata ng Vatican. Noong 2015, nang bumisita si Papa Francisco sa Pilipinas, pinuri niya si Tagle sa harap ng milyon-milyong Pilipino. "Mahal ko si Tagle," sabi ng Santo Papa, nakangiti. Sapagkat siya ay isang pastol na nakikinig at isang leader na may puso. Ang mga susunod na taon ay nagdala sa kanya ng mas malaking papel sa simbahan. Noong 2019, isang anunsyo mula sa Vatican ang muling gumulat sa mundo,
si Tagle ay hinirang bilang prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples, isang posisyon na may kapangyarihang hawakan ang misyonero at ebanghelikal na gawain ng simbahan sa buong mundo. Sa bagong posisyong ito, muling naglakbay si Tagle. Mula sa Africa hanggang Latin America, dinala niya ang kanyang mensahe ng pag-asa. Sa isang maliit na nayon sa India, isang misyonerong madre ang lumapit sa kanya. Kardinal, paano natin mapapanatili ang pananampalataya sa isang mundong puno ng paghihirap? Tanong nito, may luha sa mga mata. Hinawakan ni Tagle ang kanyang kamay. Sa pamamagitan ng hindi natin paglimot na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang Diyos ay kasama natin. Habang lumalalim ang kanyang impluensya sa Vatican, lalong lumakas ang mga bulong. May ilan nang nagsisimulang isipin, siya ba ang susunod na Santo Papa? Ngunit sa puso ni Tagle, isa lang ang alam niya, anuman ang plano ng Diyos, patuloy siyang maglilingkod. Sa ilalim ng mabining liwanag ng Roma, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang tumigil sa harap ng Vatican. Lumabas mula rito si Cardinal Luis Antonio Tagle, suot ang kanyang simpleng itim na sutana na may pulang sinturon, isang tanda ng kanyang ranggo sa simbahan. Tahimik niyang pinagmasdan ang ingranding arkitektura ng Vatican, dama ang bigat ng kasaysayan at pananampalatayang bumabalot sa lugar na iyon. Isang pari ang lumapit sa kanya, magalang na yumuko bago bumati. Eminensya, hinihintay ka na ng Santo Papa, anunsyo nito. Tumango si Tagle at sinundan ang pari papasok sa loob ng Apostolic Palace. Habang naglalakad sila sa mahahabang koridor na pinalilibutan ng magagandang fresko, naalala niya ang unang beses niyang pumasok sa Vatican bilang isang batang pari na puno ng pagkamangha at paggalang. Ngunit ngayon, hindi na lamang siya isang bisita, isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tagapayo ng simbahan. Pagdating sa isang malaking kahoy na pinto, saglit siyang huminga ng malalim. Sinundan ng tunog ng pagbukas nito ang paanyaya ng bantay. Magandang umaga, Luis, lumabas mula sa loob ang malambing ngunit matatag na tinig ni Papa Francisco. Pagpasok ni Tagle, sinalubong siya ng ngiti ng Santo Papa. Bagamat matagal nang magkaibigan ang dalawa, palagi pa rin siyang nagugulat sa simpleng anyo at malapit na pakikitungo ni Francisco, hindi tulad ng mga dating papa na laging balot ng kaharian ng tradisyon. Nagpalitan sila ng mahigpit na yakap bago inalok ni Francisco ang isang upuan. Upo ka, Luis. Napakarami kong nais pag-usapan kasama ka, wika niya habang iniabot ang isang tasa ng kape. Tagle, nasanay na sa pakikisalamuha kay Francisco, ay hindi nag-atubiling makipag-usap ng may lubos na paggalang. Kanyang kabanalan, isang karangalan pong makasama kayo muli, tugon niya. Habang nakaupo sila, nagpalitan sila ng mga kwento. Tila dalawang matandang magkaibigan na nagkakamustahan. Ngunit may isang paksa na gustong talakayin ni Francisco, ang hinaharap ng simbahan. Luis, alam mo kung bakit kita ipinatawag, hindi ba? Tanong ng Santo Papa, nakatitig ng diretsyo sa kanya. Mabilis na dumaan sa isipan ni Tagle ang mga bulong sa Vatican. Alam niyang siya ay isa sa mga itinuturing na haligi ng bagong pananaw ni Francisco sa simbahan, isang pananaw na nakasentro sa mahihirap, sa mga nasa laylayan, at sa isang simbahang hindi lamang nananatili sa palasyo kundi bumababa sa lansangan. Sa tingin ko po, alam ko, kanyang kabanalan, sagot niya ng may ingat. Napangiti si Francisco. Luis, sa mga nakaraang taon, kitang-kita ko kung paano mo ipinakita sa mundo ang tunay na ibig sabihin ng pagiging isang pastol. Hindi lang sa mga sermon, kundi sa pagkilos mo mismo. Mahal ka ng mga tao. At hindi mo kailanman hinayaang lamunin ka ng kapangyarihan ng iyong posisyon. Tagle ay yumuko ng bahagya. Hindi niya alam kung saan patutungo ang pag-uusap na ito, ngunit dama niya ang lalim ng kahalagahan nito. May isang bagay akong nais mong pag-isipan, Luis, nagpatuloy si Francisco. Ang simbahan ay nasa isang panibagong yugto. Kinakailangan natin ng mga leader na may tunay na malasakit sa mga tao, hindi lamang sa mga doktrina. At ano po ang nais niyong ipagawa sa akin, kanyang kabanalan? Tanong ni Tagle, ramdam ang lumalalim na tono ng kanilang usapan. Matagal ko nang pinag-iisipan ang magiging kinabukasan ng simbahan, paliwanag ni Francisco. At nais kong makasigurado na ang direksyon nito ay magpapatuloy sa tamang landas. Ang mundo ay mabilis na nagbabago, Luis. At kung hindi tayo kikilos, may iwanan tayo. Muling tumahimik ang silid. Ramdam ni Tagle ang bigat ng kanyang mga sinabi. Luis, gusto kong ipasa sa iyo ang mas malaking responsibilidad sa simbahan, dagdag ni Francisco, tinitigan siya ng diretsyo sa mata.
Hindi ito isang formal na anunsyo, ngunit naramdaman ni Tagle ang lalim ng mensahe. Ito ba ang sinasabi nilang paghahanda sa kanyang hinaharap? Ano man ang inyong ipag-uutos, kanyang kabanalan, buong puso kong tatanggapin, sagot ni Tagle, bagamat nasa loob-loob niya ay may halong kaba. Ngumiti si Francisco. Alam kong hindi mo ako bibigyan, Luis. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang kumalat ang balita sa loob ng Vatican. Maraming kardinal ang nagsimulang magtanong, bakit madalas na nakikitang kasama ng Santo Papa si Tagle? Ano ang tunay na plano ni Francisco? Sa isang lihim na pagpupulong ng ilang konserbatibong leader ng simbahan, isang matandang kardinal ang nagsalita. Kung itutulak ni Francisco si Tagle bilang kanyang tagapagmana, ibig sabihin nito ay magpapatuloy ang kanyang reforma. At hindi natin ito hahayaang mangyari. Nagkatinginan ang mga naroon. Alam nilang ang susunod na kabanata ng simbahan ay magiging isang labanan, hindi lamang sa pagitan ng pananampalataya at mundo, kundi sa pagitan din ng mga naglalabang ideolohiya sa loob mismo ng Vatican. Sa kabilang banda, si Tagle ay bumalik sa kanyang kwarto sa Santa Marta, pinag-iisipan ang lahat ng nangyari. Nakatitig siya sa isang krusipiho sa kanyang mesa, muling binabalikan ang mga salita ng Santo Papa. Isa ba itong hamon na kaya kong yakapin? Tanong niya sa sarili. Habang bumubulong ng panalangin, isang malalim na kapanatagan ang bumalot sa kanya. Ano man ang mangyari, mananatili siyang tapat sa kanyang paninindigan, isang simbahang bukas, mahabagin, at tunay na naglilingkod sa lahat. Sa labas ng kanyang bintana, unti-unting lumiliwanag ang langit ng Roma. Isang bagong araw ang sumisikat, hindi lamang para kay Tagle kundi para sa buong simbahan. Sa isang madilim at makipot na eskinita sa Roma, isang matandang lalaking namamalimos ang halos hindi na makita ang kanyang sariling mga kamay sa ginaw ng gabi. Nasa isang sulok siya, nakaupo sa malamig na sahig, habang dinadaanan lamang ng mga tao, hindi siya binibigyang pansin. Walang may gustong lumapit. Wala ni isang huminto upang kumustahin siya. Ngunit isang gabi, isang pari ang dumaan at hindi nag-atubiling lumapit. Nakangiti itong naupo sa tabi ng matanda, iniabot ang isang piraso ng tinapay at isang mainit na kumot. Ano ang pangalan mo, kaibigan? Tanong ng pari. Bahagyang nag-angat ng mukha ang matanda, tila hindi makapaniwala na may gustong makipag-usap sa kanya. Ang pangalan ko. Matagal ko nang hindi naririnig ang aking pangalan. Ako si Roberto, Padre. Mahal ka ng Diyos, Roberto. Hindi ka nakakalimutan. Sa sandaling iyon, pumatak ang luha ng matanda. Matagal na niyang hindi nadarama ang ganoong uri ng pagdamay. Hindi niya alam na ang paring kausap niya ay si Cardinal Luis Antonio Tagle, ang taong nangangarap ng isang simbahang lumalapit sa pinakamaliit, sa mga hindi napapansin, sa mga nakalimutan ng lipunan. Habang si Tagle ay naglalakad pabalik sa Vatican mula sa kanyang misyon sa lansangan, bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Sa Maynila, nakita niya kung paano pinagdadaanan ng maraming Pilipino ang parehong sitwasyon, mga batang lansangan, matatandang pulubi, pamilyang walang makain. Noon pa man, pangarap na niya ang isang simbahang hindi lamang nagdiriwang ng mga misa sa loob ng katedral, kundi isang simbahang sumasama sa mga naghihirap, lumalapit sa kanila, nakikinig sa kanila. Sa loob ng Vatican, nakaupo si Tagle sa kanyang opisina nang dumating ang isang sulat mula kay Papa Francisco. Isang personal na liham, isinulat ng Santo Papa mismo gamit ang kanyang nanginginig ngunit determinadong kamay. Luis, huwag kang matakot. Marami ang lalaban sa atin, ngunit tandaan mo, ang ating misyon ay para sa mga hindi naririnig, para sa mga nasa laylayan. Hindi tayo itinalaga dito para sa kapangyarihan, kundi para sa paglilingkod. Napangiti si Tagle. Hindi niya kailanman nakita si Papa Francisco bilang isang hari ng Vatican, kundi bilang isang tunay na pastol na nangunguna sa kanyang kawan. Sa kabila ng matibay na paninindigan ni Tagle at Francisco, patuloy ang paglaganap ng oposisyon mula sa loob ng simbahan mismo. Sa isang pribadong pagpupulong ng Curia Romana, isang konserbatibong kardinal ang tumayo at nagsalita ng may panggigigil. Ang ginagawa ni na Papa Francisco at Tagle ay pinahihina ang ating simbahan. Ang simbahan ay dapat manatili sa kanyang tradisyon. Hindi tayo dapat maging isang institusyon ng pagkakawanggawa. Nagbulungan ang mga nasa silid. Ang ilan ay sumasang-ayon, ang iba naman ay nananatiling tahimik. Sa sulok ng silid, pinagmamasdan ni Cardinal Pietro Parolin, ang pinakamalakas na kalaban ni Tagle, ang lahat ng nangyayari. Alam niyang may malalim na hidwaan sa loob ng Vatican, at sa pagkakataong ito, mukhang hindi ito madaling maresolba.
Sa kabila ng mga pagsubok, nagpatuloy si Tagle sa kanyang misyon. Sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, mas lalo pang lumakas ang Caritas Internationalis, ang sangay ng simbahan na tumutulong sa mga nangangailangan sa buong mundo. Mula sa mga refugee sa Syria, sa mga biktima ng lindol sa Nepal, hanggang sa mga mahihirap sa Africa, naging sentro ng gawaing pangkawanggawa si Tagle. Hindi siya natakot na lumapit sa mga lugar na mapanganib, hindi siya nag-atubiling dumihan ang kanyang mga kamay upang makatulong. Sa isang maliit na baryo sa Africa, lumapit ang isang batang may manipis na katawan kay Tagle. "Kardinal, bakit tayo tinutulungan ng simbahan?" tanong ng bata, hawak ang isang supot ng bigas mula sa relief mission ng Vatican. Hinawakan ni Tagle ang kamay ng bata at mumiti. "Dahil iyan ang itinuro sa atin ni Jesus, mahalin ang ating kapwa higit sa ating sarili." Napangiti ang bata at yumakap kay Tagle. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa mas malawak na misyon ng simbahan, lumalakas din ang boses ng mga tumututol. Sa Vatican, isang lihim na pagpupulong ang naganap sa pagitan ng mga tradisyonalista. Kung hindi natin pipigilan si Tagle at si Francisco, mawawala ang ating kontrol sa simbahan, bulong ng isang matandang kardinal. "Kailangan nating kumilos bago mahuli ang lahat," sagot ng isa pa. Sa loob ng mga pader ng Vatican, isang hindi nakikitang labanan ang nagaganap. Hindi ito laban ng espada o armas, kundi ng paniniwala at prinsipyo. Ang isang panig ay naniniwalang ang simbahan ay dapat manatili sa tradisyon, habang ang kabilang panig ay naniniwalang panahon na upang bumaba ito mula sa trono nito at lumapit sa mga nangangailangan. Sa isang pribadong audience kasama si Papa Francisco, tahimik na nakaupo si Tagle sa harap ng Santo Papa. "Marami silang sinasabi laban sa atin, Luis," ani Francisco, may lungkot sa boses. "Alam ko po, kanyang kabanalan, ngunit hindi ko ito iniinda. Kung may kailangan po kayong gawin, utusan niyo lamang ako, at susunod ako." Hinawakan ni Francisco ang kamay ni Tagle. "Luis, hindi ako magtatagal bilang Santo Papa. Kailangang may magpatuloy ng misyon na ating sinimulan." Natahimik si Tagle. Kailangan nating ipagpatuloy ang isang simbahan na hindi nakalimot sa kanyang tunay na misyon. Ang simbahan ni Kristo ay hindi isang palasyo, kundi isang tahanan para sa lahat. Tumango si Tagle. Hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa mga darating na araw, ngunit isa lang ang tiyak, hindi niya tatalikuran ang kanyang paninindigan. Habang lumalalim ang gabi sa Vatican, muling naalala ni Tagle ang matandang si Roberto na kanyang nakausap sa lansangan ng Roma. Sa loob-loob niya, hindi lang si Roberto ang kanyang ipinaglalaban, kundi ang milyon-milyong taong tulad niya, ang mga nakalimutan, ang mga nasa laylayan, ang mga hindi pinapansin ng mundo. At hindi siya titigil hanggang marinig sila ng simbahan. Sa loob ng isang malawak at marangyang silid sa Vatican, nagtipon ang ilang matataas na kardinal. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa ginintuang dekorasyon ng dingding, ngunit sa kabila ng karangyaan, ang hangin ay puno ng tensyon. Sa gitna ng mahahabang lamesa, isang lalaki ang tahimik na nakaupo, si Cardinal Pietro Parolin, ang makapangyarihang kalihim ng estado. "Hindi natin maaaring hayaang magpatuloy ito," malamig niyang sabi, itinataas ang isang dokumento sa harap ng iba pang mga kardinal. Si Tagle ay nagiging isang banta sa tradisyon ng simbahan. Tahimik ang lahat. Hindi lingid sa kanila na si Cardinal Luis Antonio Tagle ay naging pinakamalapit na kaalyado ni Papa Francisco, at ang kanyang paninindigan sa isang mas inklusibong simbahan ay bumabangga sa mga konserbatibong leader ng Vatican. "Tingnan niyo kung ano ang nangyayari," patuloy ni Parolin. "Ang ating otoridad ay unti-unting nawawala. Ang kanyang ideya ng isang simbahan ng mahihirap ay nagpapahina sa pundasyon ng ating hierarkiya." Mula sa dulo ng mesa, isang matandang kardinal ang sumingit. Ngunit hindi ba't yan mismo ang pangitain ni Francisco? Isang simbahang hindi nakakulong sa mga pader nito, kundi isang simbahang lumalapit sa masa. Matalim ang tingin ni Parolin. At anong mangyayari kung si Tagle ang tuluyang mamuno? Magiging isang leader ba siya na kayang balansihin ang tradisyon at reforma? O magpapadala siya sa damdamin ng masa at sirain ang istrukturang ating itinayo sa loob ng maraming siglo? Isang kardinal mula sa Europa ang bumuntong hininga. Hindi natin maaaring pabayaan ang bagay na ito. Sa susunod na ilang taon, magaganap ang susunod na conclave. Kung hindi tayo kikilos ngayon, maaaring tuluyan tayong mawala sa eksena. Ang usapan ay isang tahimik ngunit matinding digmaan. May mga pumapabor sa pagbabagong dala ni Tagle, ngunit marami ang nangangamba sa implikasyon ng kanyang pamumuno.
Samantala, sa kabilang bahagi ng Vatican, nasa isang maliit na opisina si Tagle, nakaupo sa harap ng isang lumang mesa. Sa kanyang harapan, isang batang paring Pilipino ang tila hindi mapakali. Eminensya, ang inyong pangalan ay lalong pinag-uusapan sa loob ng Vatican. Hindi po kayo natatakot, tanong ng pari, halatang nag-aalala. Ngumiti si Tagle. Takot? Hindi. Ngunit hindi ako bulag sa katotohanan. Alam kong may mga tutol sa akin at sa aking mga paniniwala. Ngunit ito ay bahagi ng ating misyon. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Hindi tayo nandito para sa politika. Nandito tayo para ipagpatuloy ang gawaing iniwan sa atin ni Kristo. At kung ito ang tawag ng Diyos, hindi tayo maaaring umatras. Sa labas ng kanyang opisina, maririnig ang mahinang tunog ng ulan na tumatama sa bubong ng Vatican. Tila ito isang babala, isang pagsisimula ng isang bagyo na hindi niya maiiwasan. Sa sumunod na linggo, isang opisyal na pagpupulong ang ginanap sa loob ng Vatican upang talakayin ang ilang mahahalagang reforma sa simbahan. Naroon ang Papa, kasama ang kanyang pinakamalalapit na tagapayo, at kasama si Tagle. Habang ang iba ay maingat na naglalahad ng kanilang mga mungkahi, isang konserbatibong kardinal ang tumayo at diretsahang hinarap si Tagle. Kardinal Tagle, nais ko lamang itanong, sa tingin mo ba, sa pagbibigay ng mas maraming kapangyarihan sa mga mahihirap at sa mga nasa laylayan, ay hindi natin inilalagay sa panganib ang ating doktrina? Tahimik na luminga si Tagle sa paligid bago sumagot. Hindi natin binabago ang ating doktrina. Ang ginagawa natin ay binabalik ang simbahan sa kanyang tunay na misyon, ang alagaan ang naliligaw, ang nagdurusa, at ang nangangailangan. Hindi ito osyoso o bago. Ito ang mismong iniwan sa atin ni Kristo. May ilang naroroon na tumango sa kanyang sagot, ngunit ang iba naman ay hindi natuwa. Dahan-dahang tumayo si Parolin. At sa tingin mo ba, Kardinal Tagle, na ang mga pagbabagong ito ay ang tamang direksyon para sa hinaharap ng ating simbahan? Tumitig si Tagle sa kanya. Sa tingin ko, ito ang tanging direksyon kung nais nating manatiling totoo sa ating pananampalataya. Nagkaroon ng katahimikan sa buong bulwagan. Alam nilang hindi pa tapos ang labanan. Habang papalabas si Tagle mula sa pagpupulong, isang batang madre ang lumapit sa kanya. Eminensya, nag-aalala po ako sa inyong kaligtasan. Umiti siya ng payapa. Ang pananampalataya ay hindi natatakot sa panganib, anak. Ngunit salamat sa iyong malasakit. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang ang kanyang mga kaaway ay hindi titigil. Alam niyang ito ang simula ng isang mas malaking digmaan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa hinaharap ng simbahan. Sa loob ng matandang silid ng Vatican, tahimik na nakaupo si Cardinal Pietro Parolin sa harap ng isang antigong mesa. Sa ibabaw nito ay nakalatag ang mga dokumentong may selyo ng simbahan, mga papeles na naglalaman ng mga mahahalagang desisyon na maaaring magtakda ng direksyon ng simbahan sa mga susunod na dekada. Isang matandang kardinal ang pumasok sa silid at tumayo sa tabi ng pinto. Pietro, marami sa atin ang nag-aalala. Lumalakas ang impluwensya ni Tagle. Kung hindi tayo kikilos, baka isang araw siya na ang magiging Santo Papa. Dahan-dahang iniangat ni Parolin ang kanyang tingin mula sa mga dokumento. Hindi niya ipinakita ang anumang emosyon. Ang simbahan ay matagal nang umiiral bago pa tayo ipinanganak. At patuloy itong mabubuhay kahit sino pa ang mamuno, sagot niya, malamig ang tono. Ngunit hindi mo ba nakikita? Ang kanyang reformang paniniwala ay naglalagay sa panganib sa ating pundasyon, giit ng kardinal. Muling nagbukas ng dokumento si Parolin at mahinahong nagsalita. Ang simbahan ay hindi isang institusyong mabilis magbago. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita. Hindi ito sigawan. Hindi ito rebellion. Ito ay isang tahimik na paggalaw, isang matyagang pagpapalakas ng pundasyon. Tahimik ang matandang kardinal. Alam niya ang ibig sabihin ni Parolin, hindi sila gagamit ng lantad na pagtutol laban kay Tagle. Sa halip, dahan-dahan nilang ipoposisyon ang kanilang mga sarili upang tiyakin na ang simbahan ay hindi mahuhulog sa kamay ng mga reformista. Sa kabilang panig ng Vatican, si Tagle ay abala sa isang pagtitipon ng mga leader ng simbahan mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nakatayo siya sa gitna, nakikinig habang isa-isang inilalahad ng mga obispo ang kanilang mga problema, mula sa pagdami ng mga mahihirap na hindi naaabot ng simbahan hanggang sa pagtaas ng mga kabataang unti-unting lumalayo sa pananampalataya.
Isang obispo mula sa Africa ang nagtanong, Kardinal, paano natin mapapanatili ang pananampalataya sa isang mundong puno ng kawalan ng pag-asa? Tumingin si Tagle sa mga pari na nakapaligid sa kanya. Hindi natin kailangang pilitin ang mga tao na bumalik sa simbahan. Sa halip, tayo mismo ang lumapit sa kanila. Isang obispo mula sa Latin America ang tumango. Ngunit paano natin ito maisasakatuparan kung may mga bumabatikos sa atin? Alam natin na may mga laban sa loob mismo ng simbahan. Napangiti si Tagle. Laging may laban. Ngunit hindi tayo tinawag upang lumaban sa pamamagitan ng kapangyarihan. Tinawag tayo upang maglingkod. At kung ang ating misyon ay totoo, ang simbahan mismo ang magpapasya kung ano ang tama. Sa dulo ng bulwagan, isang lalaking tahimik na nakaupo ang nakikinig sa bawat salita ni Tagle. Siya ay isang emisary ng Curia Romana, ipinadala upang obserbahan ang bawat galaw ni Tagle para kay Cardinal Parolin. Matapos ang pagtitipon, tumayo ang emisary at lumapit sa isang anino sa may pinto. Dapat mo nang iparating kay Cardinal Parolin ang nangyari. Tumango ang isang lalaki at mabilis na lumabas sa madilim na pasilyo ng Vatican. Sa loob ng kanyang opisina, binasa ni Parolin ang ulat na ipinadala ng kanyang espiya. Nakita niya kung paano dahan-dahang lumalakas ang suporta kay Tagle sa iba't ibang bahagi ng mundo. Malinaw na nagugustuhan ng mga bagong henerasyon ng mga pari at obispo ang kanyang mensahe ng pagbabago. Kailangang may gawin tayo, Eminensya, wika ng isang tagapayo. Muling tumingin si Parolin sa dokumento, saka tumayo at humarap sa bintana. Hindi sa pamamagitan ng lantad na paglaban. Kung nais mong pigilan ang isang ilog, hindi mo ito haharangan ng biglaan. Babaguhin mo ang daloy nito, unti-unti, hanggang sa ito ay hindi na bumalik sa kanyang orihinal na direksyon. Nagkaroon ng katahimikan sa silid. At paano natin ito gagawin? Tanong ng kanyang tagapayo. Malamig ang ngiti ni Parolin. May mga paraan upang tiyakin na hindi niya makukuha ang suporta na kailangan niya. Dahan-dahan nating ibabalik ang simbahan sa tamang direksyon. Sa labas, ang Vatican ay tila tahimik. Ngunit sa loob, may isang labanang nagaganap, isang labanan sa pagitan ng reforma at tradisyon, isang labanang hindi idinadaan sa sigawan, kundi sa maingat na kilos ng mga taong may hawak ng kapangyarihan. At habang ang bawat isa ay nag-iingat ng kanilang hakbang, ang hinaharap ng simbahan ay nakataya. Sa bawat sulok ng mundo, ang mga mata ay nakatutok sa Vatican. Ang mga pahayagan, telebisyon, at social media ay puno ng balita tungkol sa lumalalim na tensyon sa loob ng simbahan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pangalan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ay paulit-ulit na lumilitaw, kinikilala bilang isa sa pinakamalakas na kandidato para sa susunod na Santo Papa, ngunit kasabay nito, binabatikos ng mga tradisyonalista na nagsasabing siya ay isang banta sa konserbatibong pundasyon ng simbahan. Sa Roma, ang St. Peter's Square ay puno ng mga turista at deboto. Sa isang cafe na malapit sa Vatican, isang grupo ng mga mamamahayag ang nag-uusap tungkol sa mga pinakabagong kaganapan. Tagle is gaining support from all over the world. The younger generation of priests and bishops see him as the future of the church, ani ng isang mamamahayag mula sa isang Italian news outlet. But let's not forget that the Curia is still dominated by the conservatives, and they won't allow radical change to happen overnight, sagot ng kanyang kasamahan. Sa kabilang dako, sa Maynila, ang pangalan ni Tagle ay patuloy na binabanggit sa bawat simbahan, sa bawat bahay, sa bawat telebisyon. Para sa maraming Pilipino, siya ang kanilang pag-asa, ang unang posibilidad ng isang Filipino Pope sa kasaysayan. Sa isang maliit na tahanan sa Tondo, si Aling Rosa, isang matandang debotong Katoliko, ay nakaupo sa harap ng kanyang telebisyon, mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo, habang pinapanood ang balita. Diyos ko, kung ito na ang panahon, sana'y tulungan niyo si Cardinal Tagle. Sa loob ng Vatican, si Tagle ay abala sa kanyang trabaho. Sa kabila ng lumalaking ingay sa labas, nanatili siyang kalmado, patuloy sa kanyang misyon. Nakikipagpulong siya sa iba't ibang leader ng simbahan, dumadalaw sa mga mahihirap, at nagpapahayag ng kanyang paniniwala na ang simbahan ay dapat maging mas bukas at mas mapagkalinga. Ngunit hindi maitatanggi na ramdam niya ang bigat ng nangyayari. Sa loob ng kanyang opisina, isang pari ang pumasok, may dalang pahayagan. Eminensya, ito po ang pinakabagong balita. Pinag-uusapan po kayo sa buong mundo. Kinuha ni Tagle ang dyaryo at binasa ang headline, The Next Pope. Cardinal Tagle and the Future of the Catholic Church.
Napangiti siya, ngunit hindi ito ngiti ng kasiyahan, ito ay isang ngiti ng pag-unawa sa lalim ng kanyang sitwasyon. Samantala, sa loob ng isang pribadong silid sa Vatican, si Cardinal Pietro Parolin ay nakikipagpulong sa ilang mataas na opisyal ng simbahan. "We need to control the narrative," malamig niyang sabi. "The world is watching, but we must ensure that the Church remains strong, stable, and rooted in its traditions." Isang kardinal ang sumagot, "Tagle is popular, but popularity is not enough. The College of Cardinals will not simply elect someone based on emotions." Tumango si Parolin. Alam niya na ang susunod na hakbang ay kritikal. Sa labas ng Vatican, ang mga mamamahayag, mga eksperto sa relihiyon, at mga politiko ay patuloy sa kanilang espekulasyon. Ang buong mundo ay naghihintay, hindi lang sa magiging desisyon ng simbahan, kundi sa magiging direksyon nito sa hinaharap. Habang papalapit ang araw ng conclave, isang bagay ang tiyak, hindi lamang ang Vatican ang nagmamasid, ang buong mundo ay nakatutok. Sa loob ng Vatican, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa buong lungsod. Ang bawat sulok ng St. Peter's Basilica ay puno ng usapan, ngunit ito'y bulong lamang, mga pinag-uusapang pangalan, haka-haka, at mga tanong na walang kasiguraduhan. Isang bagay lang ang malinaw, malapit na ang conclave. Ang College of Cardinals, ang mataas na konseho ng simbahan na binubuo ng mga pinakamatataas na opisyal nito, ay magtitipon upang bumoto para sa magiging bagong Santo Papa. Lahat ng kardinal na wala pang 80 taong gulang ay may karapatang bumoto. At sa bawat araw na lumilipas, lumalakas ang bulong-bulungan na isa sa mga pinakamatatag na kandidato ay si Cardinal Luis Antonio Tagle. Sa loob ng kanyang opisina, tahimik na nakaupo si Tagle. Sa kanyang harapan, nakalatag ang isang lumang Biblia, isang bagay na palaging nagbibigay sa kanya ng direksyon. Sa labas ng bintana, ang liwanag ng araw ay dahan-dahang lumalagos sa makakapal na kortina. Sa kabila ng lahat ng ingay tungkol sa eleksyon, isang bagay ang sinusubukan niyang panatilihing buo, ang kanyang kapayapaan. May kumatok sa kanyang pintuan. "Eminensya, maaari ba akong pumasok?" "Pasok, anak," sagot niya, hindi inaalis ang tingin sa pahina ng Biblia. Pumasok ang isang batang paring Pilipino, halatang nag-aalala. "Kardinal, lumalakas po ang inyong pangalan sa mga botohan. Ang buong mundo ay nakatingin sa inyo." Ngumiti si Tagle. "At ano ang sinasabi nila?" "Maraming sumusuporta sa inyo, lalo na ang mga progresibong grupo. Sinasabi nilang kayo ang magpapatuloy sa pangitain ni Papa Francisco. Ngunit may matinding pagtutol mula sa konserbatibong mga kardinal." Tumango si Tagle. "Nauunawaan ko. Ang simbahan ay may malalim na kasaysayan. Ang pagbabago ay hindi madaling tinatanggap. Ngunit hindi ito tungkol sa akin. Ang simbahan ay hindi isang tao, kundi isang pananampalataya." Nag-alala ang pari. "Ngunit paano kung hindi nila hayaan na kayo ang manalo? Paano kung may ginagawa silang paraan upang hadlangan kayo?" Ngumiti si Tagle at marahang ipinikit ang kanyang Biblia. "Kung ito ang kalooban ng Diyos, walang sinuman ang makapipigil. Ngunit kung hindi, hindi rin ito para sa akin. Ang mahalaga ay kung sino ang pinili ng Espiritu Santo." Sa kabilang panig ng Vatican, sa isang pribadong pagpupulong, si Cardinal Pietro Parolin ay nakikinig sa kanyang mga taga-suporta. "Pietro, hindi tayo maaaring magpabaya. Ang liberal na kilusan sa loob ng simbahan ay lumalakas. Kapag si Tagle ang naging Santo Papa, maaaring mawala ang ating kontrol at ang ating tradisyon ay tuluyang magbago." Tumango si Parolin. "Hindi tayo lalaban ng harapan. Ngunit may mga paraan upang tiyakin na hindi mapupunta sa kanya ang boto ng karamihan." Isang matandang kardinal ang sumingit. "Nasa ating mga kamay ang hinaharap ng simbahan. Kung gusto nating manatili sa tamang landas, kailangan nating tiyakin na ang ating boto ay mapupunta sa tamang kandidato." Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. Alam nilang ang conclave ay hindi lamang isang banal na proseso, ito rin ay isang labanan ng impluensya. Dumating ang araw ng conclave. Sa umaga ng eleksyon, isa-isang dumating ang mga kardinal sa Sistine Chapel, suot ang kanilang pulang kasuotan. Sa labas, libu-libong mananampalataya ang nagtipon sa St. Peter's Square, nag-aabang ng anumang balita. Habang pumapasok sa loob ng kapilya, ramdam ni Tagle ang bigat ng sandali. Sa harapan niya ay ang famous fresco ni Michelangelo, ang The Last Judgment, na tila nagpapaalala sa lahat ng kahalagahan ng kanilang gagawing desisyon. Isa-isang umupo ang mga kardinal. Walang sinuman ang nagsasalita.
Sa sandaling ito, walang politika, walang personal na agenda, tanging pananampalataya ang dapat manaig. Magsisimula na ang unang botohan. Isa-isa, tumayo ang mga kardinal, lumapit sa altar, at isinulat ang pangalan ng kanilang napiling kandidato sa isang piraso ng papel. Matapos ang unang botohan, ang mga balota ay inilagay sa isang malaking sisidlan. Isa-isa itong binilang, at sa bawat pagbasa ng pangalan, lumalakas ang pintig ng puso ng bawat isa. Tagal. Parolin. Tagal. Parolin. Sa labas, ang mundo ay naghihintay. Sa loob, ang hinaharap ng simbahan ay unti-unting nabubuo. Sa loob ng Sistine Chapel, bumibigat ang katahimikan habang isa-isang binibilang ang mga boto. Ang huni ng paghina ng mga kardinal ay parang nag-aabang ng isang hindi maiiwasang bagyo. Sa labas, milyon-milyong Katoliko sa buong mundo ang nakatutok sa Vatican, hinihintay ang usok na magmumula sa tsimenya ng kapilya, itim kung walang resulta, puti kung may bagong santo papananapili. Ang Master of Ceremonies, isang matandang kardinal, ay maingat na nagbibilang ng mga balota. Isa-isang binasa ang mga pangalan, paulit-ulit na bumabanggit ng dalawang pinakamatatag na kandidato. Tagal. Parolin. Tagal. Parolin ni. Sa unang botohan, walang sinuman ang nakakuha ng kinakailangang 23 boto upang maging papa. Isang inaasahang resulta, dahil bihira ang unang botohan na agad makapili ng isang tiyak na pinuno. Sa loob ng kapilya, naramdaman ng bawat kardinal ang bigat ng kanilang desisyon. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ay tahimik na nakaupo, nakapikit, nagdarasal. Hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na magpadala sa kaba o sa posibilidad ng pagkapanalo. Sa kanyang isipan, isang tanging panalangin ang paulit-ulit niyang inuusal. Diyos ko, naway mapili ang tamang tao para sa iyong simbahan. Samantala, si Cardinal Pietro Parolin, ang kanyang pinakamalakas na kalaban, ay walang ipinakitang emosyon. Kilala bilang isang bihasang diplomatiko at estratehista sa loob ng Vatican, alam niyang ang unang botohan ay hindi pa tiyak na resulta. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kailangang gumawa siya ng hakbang kung nais niyang tiyakin ang kanyang panalo. Muli, isa-isang pumila ang mga kardinal upang magsulat ng kanilang boto. Ang bawat hakbang patungo sa altar ay isang hakbang papalapit sa kasaysayan. Tagal. Parolin. Tagal. Parolin ni. Pagkatapos ng ikalawang botohan, tumambad ang resulta. Tagal, 58 boto. Parolin, 57 boto. Mahigpit na laban. Halos pantay ang bilang. Isang boto lamang ang naging pagitan. Sa ilalim ng kanilang mga kasuotan, ramdam ng maraming kardinal ang pawis sa kanilang noo. Hindi lamang ito isang eleksyon, ito ang kinabukasan ng simbahan. Sa labas ng kapilya, ang buong Vatican ay nananatiling tahimik, naghihintay. Ang mga mananampalataya ay nagdarasal, may hawak na mga rosaryo, may ilan pang lumuluha, hinihintay ang pagpapasya ng Diyos. Sa pagitan ng ikalawa at ikatlong botohan, ilang kardinal ang tahimik na nag-usap. Alam nila na kung mananatili ang patayong laban sa pagitan ni Tagle at Parolin, maaaring tumagal ang eleksyon sa maraming araw. Habang ang ilang konserbatibong kardinal ay nagsimulang bumuo ng estratehiya upang ipanalo si Parolin, lumapit si Cardinal Giovanni Bertelli, isang matagal ng tagapayo sa Vatican, kay Parolin. Pietro, ito na ang pagkakataon mong tiyakin ang iyong panalo. Ngunit may paraan upang matiyak ito. Tumingin si Parolin sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Kung magpapakita ka ng kahandaan para sa isang mas bukas na simbahan, baka makuha mo ang boto ng mga undecided. Kailangan mong ipakita na hindi ka hadlang sa pagbabago, kundi isang tulay sa pagitan ng konserbatibo at progresibo. Sandaling nag-isip si Parolin. Alam niyang ang simbahan ay nagbabago, at kung tatanggihan niya ang panawagan para sa isang mas mapagkalingang pananampalataya, maaaring mapalayo siya sa boto ng mga nasa gitna. Sa kabilang banda, si Tagle ay lumapit sa isang kaalyadong kardinal mula sa Latin America. Luis, kung ipagpapatuloy natin ito sa maraming botohan, maaaring mawalan tayo ng suporta. May ilan na gustong sumuporta sa iyo, ngunit natatakot sa backlash mula sa konserbatibo. Ano ang dapat nating gawin? Tumingin si Tagle sa kanyang kasamahan, saka ngumiti. Ipagkatiwala natin ito sa Diyos. Ngunit anuman ang mangyari, dapat manatili tayong tapat sa ating pananampalataya. Muling bumalik sa kanilang upuan ang mga kardinal. Isa-isa nilang isinulat ang kanilang boto.
Ngunit may nararamdamang pagbabago sa enerhiya ng silid. May mga usapan nang nangyari sa pagitan ng ilang grupo. Habang binibilang ang mga balota, isa-isang binasa ang pangalan ng mga kandidato. Tagal. Parolin. Tagal. Parolin ni. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbasa, may isang kakaibang nangyari. Ang mga undecided na botante ay tila lumipat ng panig. Sa huli, tumambad ang resulta. Tagal, 63 boto. Parolin, 52 boto. Isang saglit na katahimikan ang bumalot sa kapilya. Matapos ang tatlong botohan, nagkaroon ng malinaw na direksyon. Si Tagle ay isang hakbang na lang mula sa panalo. Sa isang sulok ng kapilya, malalim na nagbuntong hininga si Parolin. Alam niyang ito na ang huling sandali upang subukan pang pigilan ang agos ng eleksyon. Mula sa likuran, isang konserbatibong kardinal ang tahimik na lumapit sa kanya. Pietro, maaari pa nating ipaglaban ito. Mayroon pang susunod na botohan. Ngunit hindi agad sumagot si Parolin. Nakatitig siya kay Tagle na nananatiling payapa, tila walang anumang pag-aalala sa kanyang mukha. Maya-maya, tumayo si Parolin. Lumapit siya sa altar, tumingin sa paligid, saka mahinahong nagsalita. Mga kapatid sa pananampalataya, alam nating lahat na ang boto ng Espiritu Santo ay siyang dapat manaig. Ang ating tungkulin ay hindi ipaglaban ang kapangyarihan, kundi tiyakin na ang pinakamainam para sa simbahan ay mangyayari. At sa araw na ito, nakita ko kung sino ang tunay na tinawag upang mamuno sa atin. Muling nagkaroon ng katahimikan. Sa susunod na botohan, ipapasa ko ang aking boto kay Cardinal Tagle. Nagulat ang buong kapilya. Sa loob ng maraming taon, si Parolin ay isa sa pinakamalakas na personalidad sa Vatican, isang leader ng konserbatibong grupo. Ngunit sa harap ng lahat, inamin niyang tinatanggap niya ang bagong direksyon ng simbahan. Nagpalakpakan ang ilang kardinal, habang ang iba naman ay tahimik na tumango, tanda ng kanilang pagtanggap sa desisyon. Sa labas ng kapilya, wala pang nakakaalam ng nangyayari. Ang mundo ay naghihintay pa rin, nakatingala sa tsimenya. Maya-maya, isang ulap ng puting usok ang umakyat sa kalangitan. Isang bagong papa ang napili. At sa loob ng Sistine Chapel, si Luis Antonio Cardinal Tagle ay nakaluhod sa harap ng altar, nagdarasal. Sa labas ng Sistine Chapel, dumadagundong ang ingay ng libu-libong tao na nagtipon sa St. Peter's Square. Ang puting usok na umaakyat mula sa tsimenya ay nagsilbing hudyat sa buong mundo, may bago ng Santo Papa. Sa loob ng kapilya, nakaluhod si Luis Antonio Cardinal Tagle, nakapikit, habang tahimik na nagdarasal. Ama naming Diyos, hindi ko ito hinangad, ngunit kung ito ang iyong kalooban, gawin mo akong karapat-dapat. Sa paligid niya, ang mga kardinal ay nakatayo, tahimik na pinagmamasdan siya. May ilan na may ngiti sa kanilang mga labi, may ilan namang halatang nag-aatubili, ngunit alam nilang sa sandaling ito, wala nang dapat pagtalunan, ang desisyon ay naihayag na. Lumapit ang Camerlengo, ang kardinal na nangangasiwa sa proseso ng pagpili ng papa, at mahinahong nagsalita. Eminensya, tinatanggap mo ba ang pagkakahalal sa iyo bilang Supremo Pontifice ng Simbahang Katolika? Dahan-dahang iminulat ni Tagle ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa mga kapwa kardinal, sa mga nagbigay sa kanya ng suporta at sa mga nagduda sa kanya. Sa kanyang puso, alam niyang hindi ito isang bagay na maaaring tanggihan. Sa ngalan ng Diyos, tinatanggap ko ang tungkuling ito. Ang mga nakapaligid sa kanya ay tahimik na nagsipagpalakpakan. Isang panibagong kabanata sa kasaysayan ng simbahan ang opisyal na nagsimula. Sa labas ng Vatican, ang mundo ay nanatiling nakapako ang tingin sa malaking balkonahe ng St. Peter's Basilica, kung saan ipapakilala ang bagong Santo Papa. Sa Maynila, sa mga kalsada ng Tondo at sa iba pang panig ng Pilipinas, ang mga tao ay nagtipon sa mga simbahan at sa harap ng kanilang mga telebisyon, nagdarasal at umaasang marinig ang pangalan ni Tagle. Makalipas ang ilang minuto, isang diakon ang lumabas sa balkonahe at opisyal na inanunsyo sa Latin. Habemus Papam! Nagpalakpakan ang buong St. Peter's Square. Ang mundo ay naghintay sa susunod na salita, ang pangalan ng bagong Santo Papa. Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Ludovicum Antonium Tagle, quae sibi nomen imposuit. Franciscus Secundus. Isang sigaw ng tuwa ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Hindi lamang ito isang bagong papa, ito ay isang pagpapatuloy ng misyong sinimulan ni Papa Francisco, isang pagkilala sa parehong landas ng habag, kababaang loob at pagmamahal sa mga mahihirap.
Sa Maynila, ang mga simbahan ay napuno ng umiiyak at nagdarasal na mga Pilipino. Ang kanilang sariling anak ng bayan ay naging pinuno ng simbahang Katolika. Mula sa loob ng Vatican, naglakad si Tagle patungo sa balkonahe, kasabay ang Camerlengo at iba pang mga kardinal. Habang papalapit siya, huminga siya ng malalim, isinuko ang lahat ng kanyang kaba sa Diyos. Sa sandaling ito, hindi na siya si Cardinal Tagle, siya na ngayon si Papa Francisco Lai. Sa unang pagkakataon, lumabas siya sa harap ng napakaraming tao. Ang liwanag ng mga kamera, ang dagundong ng sigawan, ang lakas ng enerhiyang nagmumula sa nagkakaisang pananampalataya ng milyon-milyon, lahat ng ito ay parang isang panaginip. Tiningnan niya ang karamihan, ang dagat ng mga mukha mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngumiti siya, ang parehong ngiting nagpakilala sa kanya bilang isang pastol ng bayan, at may malumanay ngunit matibay na tinig, nagsimula siyang magsalita. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang bagong yugto ng simbahan. Sa ilalim ng pamumuno ni Papa Francisco ang Vatican ay muling nagkaroon ng sigla. Ang kanyang mga unang hakbang ay malinaw na nagpapakita ng direksyon na nais niyang tahakin, isang simbahan na hindi lamang nakaupo sa loob ng mga palasyo, kundi isang simbahan na nakikinig, lumalapit, at nagmamahal sa lahat. Pinangunahan niya ang isang serye ng mga pagpupulong kasama ang mga lider ng simbahan mula sa iba't ibang kontinente, siniguradong ang tinig ng lahat, lalo na ang mahihirap at mga nasa laylayan, ay marinig. Sa isang pribadong pagpupulong, lumapit sa kanya si Cardinal Parolin. Santo Papa, hindi ko ito inasahan, ngunit hayaan mong sabihin ko na ako ay nakahandang maglingkod sa iyo. Tinitigan siya ni Tagle. Walang bahid ng galit o pagkasuklam sa kanyang mga mata, tanging pangunawa at kapayapaan. Kapatid, ang simbahan ay hindi tungkol sa kung sino ang tama at kung sino ang mali. Ang simbahan ay tungkol sa ating misyon. Tayo ay tinawag upang maglingkod, hindi upang mamuno. At sa misyong ito, kailangan kita. Tahimik na tumango si Parolin. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ni Tagle ang tunay na kahulugan ng isang leader, hindi isang hari, kundi isang pastol ng kawan. Sa buong mundo, ang epekto ng bagong papa ay agad na naramdaman. Sa isang maliit na bayan sa Africa, isang batang madre ang nakatanggap ng mensahe mula sa Vatican, nagbibigay ng suporta sa kanilang misyon para sa mga ulila. Sa isang liblib na nayon sa Latin America, isang pangkat ng pari ang nagsimula ng isang programang magbibigay ng libreng edukasyon sa mahihirap. Sa Pilipinas, isang pamilya ang nagtipon sa kanilang maliit na tahanan, pinapanood ang kanilang sariling kababayan na ngayon ay pinuno ng buong simbahan. Si Aling Rosa, ang matandang deboto, ay lumuluha habang nakatingala sa telebisyon. Diyos ko, ang aming anak ng bayan ay iyong itinakda para sa mas malaking misyon. Salamat po. Habang nakaupo si Papa Francisco sa kanyang opisina, nakatingin siya sa bintana ng Vatican. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, pinapalitan ng malumanay na liwanag ng gabi. Alam niyang ito ay simula pa lamang, maraming pagsubok ang darating, maraming laban ang kailangan pang ipaglaban. Ngunit alam din niyang hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay ang Diyos, ang simbahan, at ang milyon-milyong naniniwala sa misyon ng pananampalataya. Huminga siya ng malalim, saka mahinahong nagsalita. Diyos ko, ako'y iyong lingkod. Gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. At sa gabing iyon, sa tahimik na mga pasilyo ng Vatican, nagsimula ang bagong kabanata ng Simbahang Katolika. Kung nakarating ka hanggang dito, iwan ang komento, bagong simula sa ibaba. Huwag kalimutang ibahagi sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe sa channel para sa higit pang kwento.